wala si Kris Aquino kung walang nakakaaliw na komento o biro, no? Sa kanyang pagbisita, agad niyang pinasaya ang audience sa kanyang mga pahayag tungkol kina Bimbi at Raisa May. Na lumapit si Raisa May upang batiin siya, pabirong sinabi ni Kris na dapat itong humalik sa kanyang future mother-in-law. So, kinonfirm na talaga ni Kris, 'di ba? Ang simpleng biro na niyang wag nitong intindihin mga pang-aasar at dapat lamang itong magpatuloy sa kanyang ginawang. Idinagdag pa niya na ang tagumpay ang pinakamagandang paraan upang sagutin ang anumang negatibong komento. So yung simpleng Raisa May Dizon, abay kinilig sa ilang mga pasorpresa at pagtawag ni Kris Aquino bilang daughter-in-law sa dalaga. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muling naging sentro ng atensyon si Kris Aquino matapos ang kanyang hindi inaasahang pagbisita sa noontime variety show sa Itbulaga ngayong June 25, 2026. Ang paglitaw ng tinaguri ang Queen of All Media ay agad na umani ng matinding reaksyon mula sa mga manonood at netizen, lalo na dahil matagal na ring limitado ang kanyang pampublikong paglabas bunsod sa kanyang mga kondisyon sa kalusugan. Ang mas naging kapansin-pansin pa sa kanyang pagbisita ay ang magaan at nakakaaliw na biruan niya tungkol sa anak na si Bimbi Aquino Yap at host na si Raisa May Dizon. Ang naturang pangyayari hindi lamang simpleng celebrity appearance. Ito ay naging simbolo ng muling pagbabalik ni Kris sa harap ng publiko. Isang pagpapakita ng kanyang suporta sa anak at isang paalala sa maraming Pilipino kung bakit nananatiling siyang isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa industriya ng entertainment. Ang pagbabalik ni Kris sa harap ng publiko sa nakalipas na taon ay naging bukas si Kris Aquino tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa iba't ibang autoimmune disease. Dahil sa kanyang kondisyon, kinakailangan niyang sumailalim sa iba't ibang gamutan sa ibang bansa at pansamantalang lumayo sa aktibong trabaho sa telebisyon. Maraming tagahanga ang nag-alala para sa kanyang kalagayan at patuloy na sumusubaybay sa kanyang mga updates sa social media. Kaya naman nang makita siyang muli sa isang live television program, marami ang natuwa at naantig. Habang pumapasok siya sa studio ng Itbulaga, agad siyang sinalubong ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa audience. Nakangiti siyang kumakaway sa mga tao, bagay na nagbigay ng saya sa kanyang mga tagahanga. Bagamat hindi siya opisyal na bahagi ng programa noong araw na yon, sapat na ang kanyang presensya upang maging isa sa mga pinakamalaking usapan sa showbiz. So si Bimbi po bilang isang guest host, isa sa mga dahilan na pagpunta ni Kris doon para po suportahan yung kanyang anak na si Bimbi na guest sa loob ng ilang linggo. Ayon sa mga ulat, mahusay ang naging pagtanggap ng publiko sa pag-host ni Bimbi dahil sa kanyang natural na karisma, mahusay na pananalita at kakayahang makisama sa ibang host. At aminin ninyo napakagwapo ni Bimbi sa sa monitor. Grabe. Para sa marami, ang kanyang pagpasok sa programa ay tila pagbubukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Mula sa pagiging batang madalas makita kasama si Kris sa mga commercials at pelikula, ngayon ay isa na siyang kabataang kayang tumayo sa sarili niyang pangalan. Hindi rin ikakailan na marami ang nakapansin sa kanyang pag-unlad bilang personalidad sa telebisyon at sa kanyang mga segment. Naging komportable siya sa pakikipag-usap sa audience at sa mga kapwa host. Isa sa mga naging highlights, eto na ang episode kung saan muling pagtatagpo ni Raisa May Dizon, Bimbi at ng ina nito. Marami sa mga manonood ang nakaramdam ng talaga namang nostalgic na kaganapan, 'di ba? Kasi noong 2013 nagsama sila ni Bimbi at ni Raisa May sa pelikulang My Little Bossing na talagang isang pelikulang naging matagumpay sa takilya at nagpakita sa kanila bilang dalawa sa pinakasikat na child star ng kanilang panahon.
Makalipas ang ilang dekada, muli silang magkasama sa parehong entablado, ngunit bilang mga youth adults na may kanya-kanyang karera. Dahil dito maraming netizen ang natuwa sa kanilang reunion. Ang ilan ay nagsabing tila kahapon lamang nang mapanood silang mga bata sa pelikula, habang iba naman ay humanga sa kanilang paglaki at pag-unlad. Hindi mawawala si Kris Aquino kung walang nakakaaliw na komento o biro, no? Sa kanyang pagbisita, agad niyang pinasaya ang audience sa kanyang mga pahayag tungkol kina Bimbi at Raisa May. Nang lumapit si Raisa May upang batiin siya, pabirong sinabi ni Kris na dapat itong humalik sa kanyang future mother-in-law. So, kinonfirm na talaga ni Kris, 'di ba? Ang simpleng biro na ito ay agad na ikinatawa ng mga host at audience. Naging masaya pa ang usapin nang ipagpatuloy ni Kris ang kanyang mga pahiwatig tungkol sa dalawa. Bagamat malinaw na biro lamang ang lahat, naging masaya ang reaksyon ng publiko. Maraming netizen ang nagsabing nakakamiss ang natural na sense of humor ni Kris at ang kanyang kakayahang gawing magaan ng anumang sitwasyon. So, ang payo ni Kris, no, bukod sa mga biro, nagbigay rin si Kris ng ilang magagandang salita para kay Raisa May. Ayon sa ulat, sinabi niyang huwag nitong intindihin mga pang-aasar at dapat lamang itong magpatuloy sa kanyang ginawang. Idinagdag pa niya na ang tagumpay ang pinakamagandang paraan upang sagutin ang anumang negatibong komento. So, yung simpleng pahayag na ito ay nagpakita ng pagiging maalalahanin ni Kris, no? Sa kabila ng mga biro ay pinakita rin niya ang kanyang pagiging supportive at encouraging sa mga kabataang personalidad sa industriya. So, dahil dito, ito po ay kinatuwa ng maraming mga netizen na mga rice beam, 'di ba? Parang ito po yung isa sa mga sa mga manifestasyon ng pagtanggap ni Kris sa kanyang future daughter-in-law na si Miss Raisa May. Nakita niyo naman po yung itsura ni Bimbi doon, 'di ba? Na halos hindi na siya nakakapagsalita sa mga sinasabi ng mami niya. At the same time, sobrang grabe yung naging kalagayan nung studio nung nagkaroon po ng gano'ng pagbibiro si Miss Kris Aquino. Kahit na sabihin na nating ilang minuto lang yung itinagal niya doon, tas konting mga salita lang talaga yung nilabas ni Kris. Pero number 1 po, nagtrending po sila. Tinalo po nila yung katapat na programa na talagang kalaban din sa noontime program na It's Showtime. Kasi parang yung segment na yon ay itinatapat dun sa kanilang trending na segment, which is yung Q&A. Pero yun nga, tinalo nga ni Miss Kris Aquino. Pero isa rin sa mga magagandang nangyari dito is that pinakita ni Kris na talagang maganda na yung kanyang pangangatawan, talagang kumbaga para may kita mo may development dun sa kanyang mahabang panahon na pagpapagaling, kasi hindi po biro yung kanya pong sakit, 'di ba? Hindi po biro yung kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman talagang masasabi natin na sobrang natuwa yung mga netizen matapos siyang makita muli dun po sa programa ng dito po sa Eat Bulaga. So makikita rin dito kung gaano ka-proud si Kris sa kanyang anak. Sa ilang bahagi ng programa, nagbiro pa siya tungkol sa pagiging wardrobe stylist ni Bimbi at kung paano niya tinutulungan itong magmukhang maayos sa telebisyon. Ayon sa kanya, siya mismo ang tumutulong sa pagpili ng mga kasuotan ng anak. May isang pagkakataon na pinunasan niya ang pawis sa mukha ni Bimbi habang nasa programa. Ang simpleng kilos na ito ay nagpakita ng pagiging maalaga niyang ina. Kasi para sa maraming manonood, ito ang isa sa mga pinakamatamis na bahagi ng episode. Sa likod ng kanyang pagiging sikat na personalidad ay talagang nananatili siyang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak, no? So, isa rin sa mga naging usap-usapan ay yung tanungin ni Kris sa audience kung maaari ba siyang maging guest host sa Eat Bulaga sa hinaharap. Ang tanong na ito ay sinalubong ng malakas na palakpakan at positibong reaksyon mula sa mga tao sa studio. So dahil dito nagsimulang matanong ng mga netizen kung posibleng ang makitang muli si Kris bilang regular na personalidad sa telebisyon. Marami ang nagsabing magiging masaya silang mapanood, 'di ba, siyang muli sa isang programa dahil sa kanyang natatanging talento sa hosting. Dahil alam naman natin si Kris Aquino po is tinaguri ang Queen of all media. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon na ipinapakita ng reaksyon ng publiko
na malaki, no, ang kanyang pa rin ang interest ng mga tao sa anumang project na maaaring gawin ni Miss Chris Aquino. So, hindi rin may kakailan na yung paglabas ni Chris sa telebisyon, maaaring may mas malalim na kahulugan. Sa loob kasi ng maraming taon, naging mahirap ang kanyang pinagdaanan dahil sa kanyang kalusugan, pero marami ring pagkakataon na inaakala ng ilan na baka hindi na siya muling makabalik sa harap ng camera. Kaya yung pagpapakita niya sa publiko during that time is a big celebration kasi meron pong interview si Chris, ay meron siyang post sa kanyang IG account. Sinasabi niya, nagwo-worry siya na baka daw hindi niya naabutin yung 17th birthday ni Bimbi. Pero but God is good and by God's grace, ay ano na po si Bimbi ngayon. If I'm not mistaken, nasa 21 years old na si Bimbi, but Chris Aquino still alive, 'di ba? At talagang nalampasan niya yung mahihirap na sandali ng kanyang buhay. Kaya naman na tuwan-tuwa po yung mga fans ni Raisa at ni Bimbi. Talagang siniship na talaga sila. So, alam kong isa ka rin sa mga kinilig. Mag-comment ka sa comment section.